Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. De Angelo Bam Aquino, Kiko Mendoza Espirito, Brosas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. 1, 2, 3, hello ICC, pasok na kayo dali. Wag papatay-patay, baka tumakas si tatay. DDS ni Duterte, di na mapakali. Sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari. Sa pagpili ng kandidato, maging matalino. Isipin ang hinaharap, wag iboto ang mga kurap. Isang magandang hapon mga kababayan, mula po sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ganun na rin po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang parte po ng daigdig. Kumusta po? Kumusta sa inyo lahat? Atin pong pag-usapan ang banat kay dating Pangulong Digong Duterte. Una, banat mula kay Lucas Bersamin, ng Executive Secretary ng Palasyo. Ang pangalawa, ang banat ng bagong USEC ng Philippine Commission's Office na walang iba kundi ang kilalang matapang, matalino, maganda na si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga viewers ko, sa aking mga subscribers and followers. Maraming salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa inyong lahat. Alright mga kababayan, unahin po natin ang banat ni Executive Secretary Lucas Bersamin kay dating Pangulong Digong Duterte. Binanatan po siya dahil nga po nagpapahayag ng kwento itong si dating Pangulong Digong na ang Pangulong Bongbong Marcos daw ay nagbabalak na gayahin ng kanyang ama na pagdating daw sa taong 2028 na hindi po siya mag-step down as president, na ipagpapatuloy niya ang kanyang presidency. Gagayahin niya ang kanyang father na si Marcos Sr. Yan po ang pinahayag ni President Gong D sa isang maisog rally, mga kababayan. At ito po ay sinagot ng palasyo. At itong si Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niya pong ito ay gawa na naman ng one-man fake news factory na ang tinutukoy niya po ay walang iba kundi si dating Pangulong Digong Duterte. Basahin po natin yung balita. Basahin ko po sa Inquirer.net. Ang heading po is Duterte One-Man Fake News Factory Palace. Yan. Alright, so I'll read it to you mga kababayan. Malacanang on Sunday dismissed the latest tirades hurled by former President Rodrigo Duterte that President Ferdinand Marcos Jr. is veering toward dictatorship, calling it another hoax emerging from a one-man fake news factory.
In a statement, Executive Secretary Lucas Bersamin called Duterte's allegations baseless and ridiculous statements. This hoax is another budol emerging from a one-man fake news factory, he said. Bersamin issued a statement in reaction to fresh criticisms from Duterte, who said Marcos is set to mimic his father, the late dictator Ferdinand Marcos Sr., by declaring martial law to stay in power. So yan, kawawa po, binanatan ni Executive Secretary si Pangulong Digong. Yan po kasi, magaling pong gumawa ng mga kwento itong si dating Pangulong Digong. Nanggaling po sa kanya, actually ito po ay isang katha ng maduming pag-iisip, mga kababayan. Malinaw po na ang intensyon ay para sirain ang Pangulo. Ito po ang maliwanag. Na sirain as usual para magalit ang taong bayan sa Administrasyong Marcos. Pinapalabas po nila na may plano ang Pangulo na gayahin to follow the footsteps of his father as dictator. Yan, para po magalit ang taong bayan at labanan, ibagsak ang gobyerno ng Marcos. Yan po mga kababayan, ang maliwanag na basa po natin bakit po ginagawa ito ng dating Pangulong Digong. So yan, naku, nakakahiya. Tinawag pong one-man fake news factory si Pangulong Digong, mga kababayan. So nakatikim po siya ng isang kutos mula kay Lucas Bersamin, mga kababayan. Yan po ang pahayag ng palasyo o sagot ng palasyo sa pahayag ni dating Pangulong Digong Duterte. Mga kababayan, meron po tayong bagong USEC or Undersecretary ng Philippine Commission's Office na walang iba kundi si Attorney Claire Castro. At isa rin din pong bumanat kay dating Pangulong Digong itong si Attorney Claire Castro. Alam niyo po, gaya po nung nasabi ko kanina, itong si Attorney Castro ay talagang matalino po ito at walang kinatatakutan, matapang, palaban. Yan, kaya ito po, may pantapat na po sila kay Maharlika, kay ano pa yung mga Trixie Angeles, at kung sino-sino pa diyang mga fake news bloggers ng Duterte. So andyan na. Andyan na si Attorney Claire Castro para po labanan to mga fake news peddlers ng mga DDS. Sila po yung mga nag-spread ng mga kasinungalingan, mga lies. At I think she is a good pick sa Administrasyong Marcos. Okay po ang pagkakalagay kay Attorney Claire Castro, mga kababayan. Bagay na bagay po sa kanya ang kanyang trabaho ngayon bilang USEC ng Philippine Commission's Office. Unang araw pa lang, pagkakaupo pa lang ni Madam Claire Castro, Attorney Claire Castro, abay, nagbigay na po siya ng pahayag nung tanungin po siya tungkol po sa inihayag ni dating Pangulong Digong tungkol sa dictatorship na ang Presidente Bongbong Marcos daw po ay tuloy-tuloy po, hindi daw po siya bababa sa pwesto sa 2028. At ang sabi ni Attorney Claire Castro, na kilala niyo na si Digong Duterte. Noon pa man, sinasabi niya nung fiscal pa siya na magaling na po siyang gumawa ng mga intrigero na daw po siya. At ganun na rin, magaling din pong magtanim ng mga ebidensya, gumawa ng mga gawa-gawang kwento, mga kababayan. So nakikita na po natin ngayon dyan
What would you expect? Sabi niya. Ganyan na talaga ang estilo ng dating Pangulong Digong, sabi niya. Intrigero. Gumagawa po siya ng mga intriga. At ito nga po ay paninira with an intention to destabilize the government para po maging masama ang dating ni PBBM sa mga tao. Yan po ang tingin ni Yusek Castro, Attorney Castro. At sinabi pa niya na maliwanag na ito ay paninira sa Administrasyong Marcos dahil merong plano, meron po silang balak na makabalik sa poder, makabalik sa pwesto ang mga Duterte. Yan po ang maliwanag na pahayag ni Yusek Claire Castro, mga kababayan. Mga kababayan, sa ngayon, marami na po, kauupo pa lang ni Attorney Claire Castro, marami na pong bumabanat sa kanya. Mga DDS po, mga vloggers, mga malalapit po sa mga Duterte. Yang pong si Maharlika, isa na po yan. Marami po sila, mga pro-Duterte vloggers. Binabanatan po siya at meron pong video na lumalabas ngayon na sinisiraan nga po siya. Pilit po siyang siraan, kauupo pa lang niya. Ganito po kasama itong mga grupo na to. Kauupo pa lang ng Yusek. Talagang binabanatan na. Pero mga kababayan, palaban po itong si Attorney Claire Castro. Alam po natin na hindi po yan magbabow down sa kanila. Hindi yan magbabow down sa inyo. Dahil matapang po itong abogada na to, matalino, walang inuurungan. Kaya kayang-kaya niyang banggahin kahit ang VP Sara Duterte, sigurado po yan. Kaya niya pong harapin. Ganun na rin ng mga fake news peddlers. Nako, magtago na kayo. Yung mga DDS na vloggers na nagpapakalat ng mga fake news and disinformation, magtago na kayo. Kaya pala inimbitahan si Atty. Claire Castro sa TRICOM. Siguro para po matesting, makita ang galing ng abogadong vlogger na ito. At nakita po siguro nila, nakitaan po ng husay nung pong inimbitahan po siya sa TRICOM, Tri-Committee. Napatunayan po nila na magaling. Kaya niyang ipaglaban ang gobyerno sa mga gumagawa ng mga kalukuhan, pami-make news. Kaya andyan po siya ngayon nakaupo bilang Yusek. Kaya congratulations, Atty. Claire Castro. Mabuhay ka. Sana ipagpatuloy mo yan. Kauumpisa pa lang, talagang bumanat na. Bumanat na sa dating Pangulong Digong, mga kababayan. Good luck to you, Madam Claire Castro. Mabuhay ka, ipagpatuloy mo yan. Nasa likod mo ang matitinong mga Pilipino. Labanan natin ang fake news. Labanan natin ang mga masasamang elemento ng lipunan na naghahasik po ng lagim. Alright, mga kababayan, ito lang po muna ngayon ang ating maikling talakayan. Isang magandang hapon po sa lahat. Paglaban po natin ang ating bayan, paglaban din po natin ang katotohanan. Mabuhay ang lahing Pilipino. Isang magandang hapon sa lahat.